Babaliktarin ko ang lipunan. Wawasakin ko ito kung kinakailangan. Hindi po ako kaaway. Hindi na ako papasok pa. Masyado sila. Napakagandang ilawan. Ngunit nangako ako sa iyong ama. Sa darating na linggo, subalit hindi pa ko handa ang dito. May tao. Maaari ko po kayo matulungan, Senyor Simon. Hindi po ako kalaban. Matagal na po ako nakaraan. Kayo po ang taong tumulong sa akin noon. Dito ko nilibing ang aking ina. Nakita ko pong nahihirapan kayo. Nais ko lamang pong tumulong. Sino ka? At sino sa tingin mo ako? Isa lang po akong tao. Taong may utang sa inyo. Basilio, may lihim akong matagal ko nang hinihintay. Ako ay bumalik upang pabagsakin ang sistemang ito. Ang lipunan na hindi na maayos at hindi ito maayos sa mabuti at maayos na paraan. Pinili kong tahakin ng landas na paghihiganti. Katulad ko, may dahilan ka rin upang magalit sa lipunan. Pinatay ang iyong kapatid at ina. Pinahirapan ka ng sistema. Kaya, sumama ka sa akin. Tulungan mo akong isakatuparan ng plano. Hindi ko alam kung iyon ang tamang landas. Naniniwala pa rin akong may pag-asa sa edukasyon at kabutihan. Hindi nabigyan ng katarungan ng iyong ina. At ako man, ay hindi rin nabigyan ng katarungan. Pareho tayo naghanap ng hospisya. Hindi tayo dapat magkawatak-watak. Dapat tayong magsama. Ang taong nakikita mo ngayon, hindi na siya ang dati. Sa loob ng maraming taon, naglakbay ako, nakisalumuha sa iba't ibang bansa, at nag-ipon ng yaman upang maisakatuparan ng isang malaking plano ang pabagsakin ng sistemang nagpapahirap sa bayan. Babaliktarin ko ang lipunan. Wawasakin ko ito kung kinakailangan. Kahit pa umagos ang dugo. Basta't nakamit ang pagbabago. Nagbalik ako bilang alahero. Ginamit ko ang yaman upang makapasok sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ginto at alahas, naimpluwensyahan ko ang mga nasa itaas. At kayo, mga kabataan, hinihingi ninyo ang pagbabago, ngunit sa maling paraan. Kakaiba po ang pananaw ng mga kabataang mukhang hindi umaayon sa inyong mga tinuran. Alam ko, at nakapanlulumong isipin na ipinaglalaban ninyo na magtayo ng isang paaralang magtuturo sa inyong magsalita ng Kastila. Humihingi rin kayo ng karapatan na karaniwang binibigay lamang sa mga mamamayan ng Espanya. Alamin ninyo, hindi dapat hingin ang mga bagay na ayaw namang ibigay. Nahihibang na ba kayo? At papangarapin ninyong salitain ang isang wikang hiniram lamang? Hindi ko alam kung alin ang tama. Kung hindi kayo kikilos ng tama, kayo mismo papatay ng sarili nating bayan. Oh, bakit nandito ka na? Hindi ba't may klase ka pa? Hindi na ako papasok pa. Masyado sila. Masyado nila akong pinapahiya. Pinahiyangan nila ako kanina eh.
Ngunit nangako ako sa iyong ama na ikay aking aalagaan, pag-aaralin at gagawing abogado. Katakot-takot na paghihirap at pagtitiis ang aking isinakripisyo, mapag-aral ka lamang. Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko sa iyong ama kapag nakita kami sa kabilang buhay? Labas na muna ako. Nanaisin ko pang tumalon sa tulay. O di kaya ay manulisan kaysa pumanik sa pamantasan. Ibig kong mabuhay ng malaya. Ginoong Simon, nais kong mangutang ng pagod sa'yo. Para ano? Sige, samahan mo muna ako para sa akin ng please. Handa na ba ang mga pulbura? Nasa bayong na po lahat, hinihintay ko pa po ang mga bumbong. At ang mga bomba? Handa na po lahat. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa mga tinyente at sa mga kapo. Pagkatapos ay magpatuloy na kayo sa inyong mga lakad. May makikita kayong isang taong namamangka. Sabihin nyo ang kabesa at sasagot ito ng tales. Hindi dapat tayo mag-aaksaya ng panahon. May bago po bang mangyayari? Meron. Mangyayari ito sa darating na linggo. Sa darating na linggo? Subalit hindi pa po handa ang distrito. Hindi na kailangan. Kapag ipanagpaliban pa ay marahil patay na si Maria Clara. Ginoong Simon, magpapaalam na po ako. Aalis na po ako. Sandali na lang at magkikita na tayo ulit. Himagsikan ang naglayo sa iyo sa akin. Himagsikan din ang maglalapit sa atin. Nay, ako'y papasok na. Pasensya na po. Magandang gabi, Paulita. Narito ako para ibigay ang munting handog para sa inyo. Napakagandang ilawan! Maraming salamat po, Ginoong Simon. Ako si Crisostomo Ibarra, isang pangalang minsang puno ng pag-asa, ng pangarap at ng paniniwala sa kabutihan ng tao. Isang lalaking naniniwala na ang mundo ay kayang baguhin ng edukasyon, ng kabutihan at ng pagtitiis. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal nang patay. Ako ngayon si Simon, isang anino na bumalik mula sa dilim. Isang pangalang kinakatakutan, hindi nauunawaan. Isang kaluluwang hinubog ng pait, ng puot, at walang hanggang dalamhati. Dahil sa mga Kastila, dahil sa sistemang itinayo sa kasinungalingan at pag-aapi, ang Crisostomo Ibarra na iyong nakilala ay wala na. Ang dating mahinahon, naging mapusok. Ang dating mapagtiwala, ngayong natututong magduda. Ang dating mabait at mapagpatawad, napalitan ng pusong batbat ng galit. At bakit? Dahil sa mundo na paulit-ulit akong tinuruan na ang kabutihan ay kahinaan, na ang katotohanan ay kayang tabunan ng kasinungalingan, na ang mga makapangyarihan ay laging mananaig kahit mali. Tinanggalan nila ako ng dangal. Pinatay nila ang aking ama. Sinira nila ang aking pangalan. At higit sa lahat, inagaw nila ang babaeng minamahal ko, si Maria Clara. Sabihin ninyo sa akin,
Ano ang matitira sa isang taong inagawan ng lahat? Ano ang matitira sa isang pusong paulit-ulit na winasak? Ako'y naniniwala noon sa kapayapaan. Naniniwala ako na ang pagbabago ay makakamtan sa mahinahong paraan. Na sapat na ang kabutihan upang pagbunga ng hustisya. Ngunit ako'y nagkamali sapagkat ang lipunang bulok ay hindi kayang pagalingin ng palalangin lamang. Ang sugat na malalim ay hindi kayang takpan ng katahimikan. Kaya ako ay nagbalik hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang hukom. Hindi bilang bayani, kundi bilang apoy. Ako ang apoy na tutupok sa kanilang kabulukan. Ako ang unos na gigising sa mga natutulog. Ako ang dilim na magbubunyag ng liwanag na matagal nilang tinatago. Hindi na ako ang lalaking umaasa sa awa. Hindi na ako ang lalaking naghihintay ng katarungan. Sapagkat sa mundong ito, ang hustisya ay hindi binibigay. Ito'y kinukuha. Kung ang bayan ay patuloy na magbubulag-bulagan, kung patuloy nilang tatanggapin ang kanilang pagkaalipin, kung patuloy nilang hahayaan na yurakan ang kanilang dangal, kung gayon, gigising sila. Gigising sila sa sigaw ng paghihimagsik. Gigising sila sa yabag ng galit. Gigising sila sa apoy ng pagwasak. Sapagkat ang mundong nabubuhay sa kasinungalingan ay hindi na dapat pang iligtas. Ito'y dapat linisin kahit pa sa pamamagitan ng apoy, kahit pa sa pamamagitan ng dugo. At kung ako man ang magiging kasangkapan ng kapalaran na iyon, kung ako man ang magiging mitya ng pagbabago, handa akong tanggapin ng lahat. Ang galit, ang sumpa, ang kaparusahan. Sapagkat mas mabuti ng masunog ang isang kaluluwa kaysa manatiling bulag ang isang bayan. Ako si Simon at ako ang apoy na magbubunyag ng katotohanan. Kung hindi sila magigising sa liwanag, gigising sila sa apoy ng pagwasak. Dinamita? Bakit may dinamita sa lampara? May lihim akong matagal ng... Angat yung braso ko. Anak, kahirap-hirap. Pagod na yung eyeliner ko. Dapat yung paint na lang. Kaya nga pagdating kay Lloyd paint. Ngayong gabi ay makikipag... iyong kapatid at ina. Tuloy-tuloy yun. At patuloy nyo ring... patuloy nyo ring... Sakit na ng paa ko. rin Gagano tayo. mamamangka. One, action. May makikita kayong isang mamamangka. Isang tao. Sabihin nyo ang kabesa at sasagit ito ng... Sa loob ng maraming taon, lakbay ako. Nakasalimuhan ng sayo. One, action. Handa na ba ang mga pulbura? Nasa bayong na po, hinihintay ko pa ang mga bukid. At mga... Handa na ba ang mga pulbura? Kapag ipinagpaliban pa, ay marahil patay na si Doña Clara. Maria Clara! 1, 3, 2, Ano yung sasabihin ko? makikita kayo. May makikita kayong isang mamamangka. Tao.